Handa na ang lingkod lumipad. Sasama ba kayo? Amen! Handa na siya. Tingnan niyo nga siya. Super relax. Nababanag niyo ba? Nahihirapan siya? Saan kayo sasama? Iiwan niyo ba yung magagandang bahay niyo? Amen! Amen. Amen. Doon sa walang bahay. Paano yung may bahay? Amen! Aalisin ko na ang lingkod ko. Tama na ang panahon na kasama kayo. Lilipad na siya. May tutol ba? Mayroon! Kapagkat mahal nyo ang lingkod, tututol kayo. Amen! Itigil na lahat. Ayaw nyo mawala sa piling nyo ang Diyos. Amen! Pero teka, nangiiwan ba ang Diyos? Kung papaanong narinig nyo na ang tinig ng Diyos, ang tinig ng Diyos yan ang maiiwan sa inyo. Na nagsasabi, anak, bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng nanay mo, alam ko na ang hugis ng ilong mo. Kaya alam ko rin na magiging damdamin mo kapag nawala ang tinig ko. Amen! Gusto niyo bang malipat ng lugar? Gusto niyo bang malipat ng lingwahe? Na ang Tagalog ay maging Sol, sige ka! Batiin mo nga sila! Assalamualaikum. Tayo ka! Sol, Assalamualaikum. ulitin mo! Assalamualaikum. Ano yung sasagot nyo? Waalaikumsalam. Mayayabang kayo! Hindi nyo naman alam ang ibig sabihin yan! Sagutin nyo sa wika nyo! Yes. Ulit! Sol, tayo! Focus! Oh, batiin mo sila! Assalamualaikum. Oh, sagutin si Sol! Assalamualaikum. Walang anuman. Ulit! Ulit! Assalamualaikum. Oh, sagot! Nagkaintindihan ba? Yes. Palakpakan na niyo! Sasabihin ko sa inyo kung paanong iba-iba ang lingwahe niyo. Diyos din ang may kagagawa niya. Hindi na ba matutunan yun? Na ang tila niyo magpilipilipit? Ha? Ganyan kamahal ng Diyos ang tao. Bagamat iba-iba ang lingwahe ay nagkakaintindihan. Sapagkat isang laman ng puso, kapayapaan! Kaya ang taong dala ang Diyos, di man nagkakaunawaan sa lingwahe. Kapag nagkaharap yan, ano ang nangyayari? Iba-iba ang lingwahe nagkakaibigan, nagmamahalan. Sapagkat ang puso, iisa lamang ang dala, ang Diyos. Gusto niyo ba pumunta doon sa lugar na hindi naiintindihan? Sino ang gusto? Mahina. Sapagkat di nila maintindihan. Sa Diyos ay
niyo ba sa linggo wala na yung lingkod? Sino ang gusto sa linggo? Nandito pa ang lingkod. Taas ang kamay. Mga sakim kayo! Ipamigay nyo naman ang lingkod para maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos! Ganyan ba kayong magmahal? Gusto nyo sa inyo lamang? Gusto nyo kayo lang ang mamahalin? Sino gustong ipamigay ng lingkod? Taas ang kamay! Ayaw talaga! Naiintindihan na uunawaan kayo ng Diyos pagkat ayaw nyo ngang mapawalay sa Diyos. Sabi ng mga kaluluwa na narito, tunay ngang mahal ninyo ang Diyos. Kapagkat ramdam nila ang puso nyo, malulungkot kayo kapag nawala ang lingkod ng Diyos. Pero ano ang mahalaga? Ang mahalaga ay tumanim sa puso ninyo ang naririnig ninyo galing sa salita ng Diyos. Sapagkat kaunting panahon na lamang, makikita nyo na ng mukhaan ang pinanggagalingan ng tinig na ito. Inihahanda lamang kayo para kapag sinabing, o sige pumila na, ay pipila kayo ng maayos. Kapagkat alam nyo lahat naman kayo makapapasok sa langit. Mas malakas ako sa Diyos. Kundi ang sasabihin mo, sige kapatid, mauna ka na. Sa huli na lamang ako sapagkat ang magsasara ng pinto ay ang Diyos. Amen! Kung mahal nyo, mga kapatid nyo, iisipin nyo ang kapakanan niyan, hindi ang kapakanan ng sarili nyo. Amen! Dito, payag na ba? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Pero ang plano ng Diyos, ihahayag sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Apagkat kung paanong mahal ng Diyos ang mga wala rito, mahal na mahal din kayo ng Diyos sapagkat kayo ang unang tumanggap sa tinig ng Diyos. Ang tapang ng babaeng ito na kahit ayaw siyang paniwalaan, okay lang sa kanya sapagkat kilala niya ang nagsugo sa kanya. Amen! Kayo ba ganun din? Kilala niyo ang Diyos sa sinasamba niyo, kaya kahit ayaw sumama ng mahal niyo sa buhay, okay lang. Bahala sila. Pero makiusap kayo sa Diyos. Tatawagin din sila para kahit nasa huli, kasama pa rin sila. Amen! Yan ang pagmamahal. Kahit sinaktan ka na, iisipin mo pa rin makasama mo siya sa langit. Amen! Alam naman ng tao kung ano ang daan. Sino ang daan? Diyos. Si Jesus. Amen. Kaya kapag nagkasala, ano ang gagawin? Sa halip na magdamdam, sa halip na magtampo, lumapit sa Diyos. Amen.
Dedirekta na nga kayo sa Diyos sapagkat ang sabi ng Diyos, lumapit sa Diyos. Ano niyo ba narinig ang tinig na ito? Bigla lang ba itong lumabas dito? Di ba't may isang taong ginamit ng Diyos? Ang tao bang ito ay babaliwalain niyo? At ang Diyos lamang ang sasabihin yung mahalaga sa inyo? Kaya kapag sinabi ng babaeng ito, ito ang gawin mo, susunod ba kayo? Amen. Amen. Ano ba ang saling nagkaguluhan sa loob ng pamilya? Di ba't ang nanay at tatay hindi magkasundo? Napagkat kanya-kanya ng kaisipan? Kanya-kanya ng pamamahala? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa babae at lalaki? Pinag-isa, pinagsama, ikaw lalaki. Ibibigay mo ang iyong anak buhay, ang kinikita sa iyong asawang babae, at ikaw naman babae ay pamamahalaan mo ng tama ang kinikita ng asawa mong lalaki. Nag-agree ba? Opo! Subalit ano ang nangyari? Hindi rin nasunod. Ano ang sinunod? Yung gusto nila. Yung gusto ng lalaki, tatanggalin muna ang allowance niya. Ibibigay sa babae yung karampot na tira. Ang gagawin ng babae, dahil masama ang loob niya, magtatrabaho rin siya. Iiwan ang anak, iiwan ang tahanan, nagkagulo-gulo na. Sino ang nagkasala? Si lalaki. Hindi niya iinintriga ng maayos ang kanyang kinita. Amen. Kaya naging magsik ang asawang babae, iniwan ang mga anak. Ano ang nangyari sa mga anak? Nagkanya-kanya din sila ng takbo. Amen. Sa simula pa nasaan? Maayos ang lahat ng bagay. Kaya huwag niyong babaliwalain ang mga taong ginagamit ng Diyos. Kapagkat sila ang binigyan ng authority ng Diyos para kayo'y pamahalaan, para kayo'y maging maayos. Amen. Nasusunod pa ba yan? Merong lalaki nakakasunod. Buo ang sahod, iaabot sa asawa kahit masama ang loob.